Glory to God. Sige po, tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Atin pong buksan ng ating mga Biblia sa aklat ng Mateo. Matthew, chapter 1. So verse 18 hanggang verse 25. Okay. Ano po ang sabi ng Bible? Sabi dito, now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother, Mary, was betrothed to Joseph. Maganda talagang pangalang Joseph, ha? Before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now, all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Then Joseph, being arose from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Ngayon po ay atin pong inaalala at siniselebrate ng marami sa buong mundo ang kapanganakan ng atin pong Panginoon. Hallelujah. So, masabi po natin na ito po isang dakilang
celebration. Amen? Amen. Kasi nga, buong mundo, ito po ay inaalala. Gawin po natin na ang atin pong selebrasyon ay maging sentro, walang iba kundi si Kristo. Amen? Dapat, hallelujah, na maging sentro ng atin pong pag-celebrate. Ito po, o pagdiriwang sa Tagalog, ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kasi nga, ang nangyayari mga minamahal, minsan mas nakikilala pa si Santa Claus kaysa kay Jesus. Meron pang isang vlogger na nagbablog na ngayon may sumisikat na ano yun, yung parang laruan na si Labubo. Sinasabit sa Christmas tree ay si Labubo. Baka may labubo kayo dyan. Hallelujah. Yung mukha ni Labubo, yan daw ay monster. Sa halip na si Kristo ay si Labubo. Diba? Punta kang Divisoria, ang daming labubo. Uso yan eh. Tuwing Pasko, ang daming pauso. At talagang ina-adapt din ng maraming mga tao. Kasi nga kung ano ang uso. Uso ng kulay. Ano namang hayop kaya ang kwan? Ano po? Snake, delikado. No? Di ko ano mga hayop. Lalo na, darating ang bagong taon. Year of the Snake. Hallelujah. Sino bagang ahas sa Biblia? Di ba Satanas din? Nandiyan pa kayo? Di ba? Satanas ay nagkanyong ahas. Hallelujah. Kaya nga, alam niyo mga minamahal, kung tayo po aware sa mga nangyayari, hallelujah, ang napaparangalan ay hindi na si Lord, hindi na ang ating Panginoon. Minsan, at malimit na ang binibigyan ng karangalan ay yung mga imahen na hindi dapat. Diba? Ang Pasko ay si Kristo eh. Bakit may Pasko? Dahil si Kristo ay ipinanganak at naparito sa mundo. Amen? Si Kristo ang dakilang kaloob ng Diyos. Regalo ng ating amang nasa langit para sa atin na kanyang mga anak. Amen po ba? Hallelujah. Maganda po natin mga minamahal. Dito po sa atin pong nabasa kanina, sa aklat po ni Mateo, makita po natin na si Joseph at si Mary ay magkatipan. Kumbaga, jowa
ni Joseph si Mary. Nandiyan pa kayo? Sa term natin ngayon, girlfriend niya. Boyfriend ni Mary si Joseph. Diba? Ang sarap pakinggan. Mag-boyfriend at mag-girlfriend. Girlfriend niya si Mary. Siyempre, hindi ba natin nakita si Mary? Pero tingin ko, kung atin pong isipin, no? Si Mary ay pinakamaganda sa lahat. Amen? Sino ang pinakamaganda kay Buddy Joseph? Si Sister Prince. Kayo naman. Sobra kayo seryoso. Pasko na sunod na araw eh. Siyempre, pinakamaganda para sa akin. Di si Pastora. Para kay Joseph, pinakamagandang babae na sa panahon niya ay si Mary. Kaya nga niligawan niya eh. Talagang, ang plano talaga ni Joseph, talagang mapangasawa niya, pakasalan niya. Kaya nga, kumbaga, nung itinakda na ang panahon na sila ay magpapakasal, mayroong malungkot at hindi magandang balita. Natuklasan ni Joseph na ang kanyang katipan ay nagdadalang tao. Diba? Parang kwento lang ba sa teleserye? Siyempre, yung damdamin ni Joseph, yung excitement niya na kanyang mapapangasawa ay kumbaga dalaga, pero ang problema niya, bakit nagdalang tao ay dalaga? No? Kaya nga, kung sa tao ay imposible, sa Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay posible, di ba? Kahit na dalaga, ay pwedeng magbuntis. Diba? Hallelujah. Yan ang sinasabi ng iba. Imposible, Senior Huis. Hindi makapaniwala eh. Imposible nga eh. Kasi si Joseph, hindi siya makapaniwala kung paano nangyari. Diba? Pero nakita po natin kung gaano kamahal ni Joseph si Mary, kahit na ganon ang nangyari. Sabi ng Bible, ayaw niya na malaman ng marami. Ayaw niya na malaman ng publiko ang kalagayan ni Mary. Diba? Kasi nga, lalabas na si Mary ay disgrasyada. Kahiyan po yun. Para kay Mary, siyempre kay Joseph na siya ay yung boyfriend. Ay kung sa panahon ngayon nabuhay si Joseph, bubulihin siya ng kanyang mga kaibigan. Ano ba naman yan? Ikaw ang boyfriend, tapos yung pangasawa mo ay naunahan ka ng iba. Diba? Nakakalungkot yun. Pero si Joseph po ay isang tao na may takot sa Diyos. Amen? Yun yung katangian ni Joseph. Hallelujah. At si Mary, siyempre, si Maria, hindi Mama Mary ha. Baka Mama Mary ni tawag nyo. Si Maria o si Mary, isang babae na kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Amen? Amen.
Siya'y naging kasangkapan ng Diyos sa langit para matupad kung ano ang inihula sa Biblia. Amen. Ha? Hindi mangyayari kung ano ang prophecy sa Bible patungkol sa anak ng Diyos, patungkol kay Jesus. So, kumbaga mga minamahal, ang pangyayaring ito ay magiging katuparan or fulfillment kung anong inihula sa Bible. Bakit may ganito na pangyayari? Dahilan sa mayroong prophecy. No? May prophecy sa Bible eh. At ito po'y programa ng Diyos. No? Programa ni Yahweh para tubusin ang mga tao sa kasalanan. No? Hallelujah. Tignan po natin ang Isaiah chapter 9. Hallelujah. Isa po sa mga pangunahing prophecy na ipinahayag ay ang kapahayagan ni Propeta Isaias patungkol sa anak ng Diyos. Sabi ng Bible, hallelujah. Sa verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Hallelujah. So, ipinahayag po sa Biblia na ipapanganak ang isang batang lalaki. Na ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hallelujah. Walang iba kundi si Kristo. Na ang kanyang pangalan daw ay tatawaging kamangha-mangha o kahanga-hanga. Wonderful. His name will be called Wonderful. Hallelujah. The Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father. So makikita po natin mga minamahal na yung hula ni Isaiah ay natupad na nga sa bagong tipan. At ang katuparan nito ay walang iba kundi sa pamagitan ni Mary o ni Maria sa Biblia. Hallelujah. Kaya si Joseph, nung time na malaman niya na si Mary ay nagdadalang tao, so nag-alangan siya. Kaya naisip niya na lihim na kanyang hiwalayan si Mary. Kasi nga, nagdadalang tao siya. Yan po ay sa kaisipan ni Joseph bilang tao. Para hindi naman mapahiya si Mary, ay siya na lang ang aalis.
Pero alam po ninyo mga minamahal, sabi ng Bible, nung gabing iyon, sabi ng Biblia, nangusap ang Diyos kay Joseph sa pamagitan ng anghel. Sabi sa verse 20, but while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him. Angel of the Lord. So, ang Diyos po ay nangusap sa pamagitan ng anghel ng Diyos. Angel of the Lord. Alam niyo, ito po yung ginagamit, no? Sa panahon po ng mga deliverance. Angel of the Lord. Ang anghel ng Diyos. Ayon po sa mga scholar, mismo ito po ay ang Diyos na nagsalita kay Joseph. Hallelujah. Na nagsasabi ng ganito, Joseph, son of David, do not be afraid. Huwag kang matakot. Alam ng Diyos na nangangamba si Joseph o may takot sa puso niya na ituloy ang kanyang plano na pagpapakasal kay Mary. Lalo na kanyang matuklasan na buntis na si Mary. Kaya ang Diyos ay nagsalita sa kanya, Joseph, huwag kang matakot. Hallelujah. Huwag kang matakot. Huwag mong ituloy kung ano ang iniisip mo. Hallelujah. Ano po? Sabi ng Bible, do not be afraid to take to you, Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Yung dinadala ni Mary ayon sa anghel ng Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Sabi ng Biblia, nililiman ng Espiritu Santo si Mary. Kaya nga, ang dinadala niya ay banal. Amen. Yung ipinagbubuntis ni Maria ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ginawa lamang kasangkapan si Mary. Hallelujah. Para ano? Para mangyari at matupad kung ano ang sinasabi sa Biblia na ang Diyos mismo ay kailangan na magkatawang tao. Amen po ba? Diba? Hindi naman pwede na kasi ang Diyos ay Espiritu, sabi ng Bible. Ay ang anak ng Diyos ay tatawagin anak ng tao. So kailangan dadaan siya sa paraan o kapamaraanan ng tao. Diba? Kailangan tao magdadala sa kanya at ipapanganak din siya sa pamagitan ng tao. Kasi nga, ang Diyos na nasa langit, hindi naman pwedeng bababa mismo si Jesus Christ direkta bilang Diyos. Kailangan dumaan siya sa ganong paraan para matupad ang sinasabi ng Biblia na ang anak ng Diyos ay magkatawang tao. Hallelujah. Kaya nga, ginamit si Maria para matupad kung ano ang sinasabi sa banal na kasulatan. Amen?
Diba? Sabi ni Pablo, na ang atin pong Panginoon ay naparito sa lupa, hinubad niya ang kanyang, hindi siya nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Sa halip ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. No? At nagkatawang tao. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, sabi po ng Biblia, sabi ng anghel kay Joseph, huwag kang matakot. Na pangasawa si Maria, sapagkat ang kanyang dinadala ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. No? Magdadala siya sa kanyang sinaupunan ng isang batang lalaki. Hallelujah. Na-ultrasound na yun eh. Diba? Sa tiyan pa lang, alam na eh. Kaya magaling talaga ang Diyos, ano? Sa tiyan pa lang, alam na, lalaki. Diba? Ngayon alam na. Pagka nagbuntis yung mga babae, punta lang sa mga obigay, magpa-ultrasound, nung kami nag-ganood, nilagyan ng gel, tapos ginanong sa gel. Kita kung malaki na yung goiter mo eh. Halika dito. Ay sabi ng Bible siya'y magdadala ng isang batang lalaki at bibigyan mo siya ng pangalan ay Jesus. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya sabi diyan, now all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet sayings. No? So, ibig sabihin, mga minamahal, naihula na sa Biblia. Daang taon na ang lumipas na sinabi ng mga propeta bago dumating ang bagong tipan na ipahayag na sa Biblia. Sa lumang tipan, ang kapanganakan na Jesus. Hallelujah. Nangyari nga lamang sa panahon ni Joseph at ni Mary. Hallelujah. Kaya nga, di ba sabi ng Bible, si Mary ay isang mapalad. Mapalad sa mga babae. Kaya panalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Kasi mapalad siya eh. No? Biyaya ng Diyos na si Mary ay naging kasangkapan ng atin pong Panginoon para dalhin sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo na ating Panginoon. Hallelujah. No?
Hindi ibig sabihin na si Mary, na dinala niya sa kanyang sinapupunan, si Jesus Christ, ay kailangan na siya'y sambahin ng tao. Hindi po. Si Mary man ay kailangan niya si Jesus Christ bilang tagapagligtas niya. Amen po ba? Hindi po yun dahilan at lisensya ni Maria para siya ay sambahin ng tao. Ang problema ay sinasamba ng mga tao si Maria. Sa halip na yung dinala ni Maria ang sambahin, ay si Maria ang sinasamba ng ibang mga tao. Diba? Hallelujah. Dapat natin mga minamahal, sa chapter 2, kita po natin, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, the days of Herod, the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Siguro isang wise man dito galing sa Pilipinas. Hallelujah. Silangan eh. Di ba tayo silangan tayo? Kaya nga perlas tayo silangan eh. Nandiyan pa kayo? Isa sa mga wise men ay galing sa Pilipinas. Ang isa siguro sa China. At ang isa ay galing sa Japan. Di ba tatlo sila? Baka pagdating sa bahay niya, bakit pastor iba naman yung sinabi niya? Wala sa Bible yun ha. Akin-akin lang yun. Hallelujah. Kasi yung mga wise men, galing daw sa east, galing sa silangan. Nag-travel sila. Bakit? Ano ang nakita nila? Ang nakita nila ay yung bituin. Yung tala. At ang tala na yon ay kapahayagan na ipinanganak na ang Misaya. Amin po ba? Hallelujah. Yun po'y tanda. Na nakita po ng tatlong wise men, kapahayagan na ang Misaya ay ipinanganak na doon sa Bethlehem sa Judea. Sa lupain ng Huda. Diba? Kaya nga si Jesus Christ, He is the Lion in the tribe of Judah. Diba? Galing po siya sa lahi ni Judah. Sino po si Judah? Isa sa anak ni Jacob. Hallelujah. At tinawag 12 tribes of Israel. He is the Lion in the tribe of Judah. Sa Bethlehem, ipinanganak ang Misaya. Hallelujah. At nung panahon iyon, nagbigay ng decree na kailangan na magpatala ang lahat ng tao o mamamayan. Kaya, sabi ng Bible, kailangan nilang umuwi. Ibig sabihin, kailangan nilang magbakasyon. Di ba, pag Pasko, kaya marami nagbabakasyon eh. Kasi panahon nga ng bakasyon eh. Hallelujah. Dapat sunod na Pasko, magbakasyon kami. Payag kayo? Wala kayong pastor sa sunod na Pasko? Kasi kailangan din tayo magbakasyon eh. Kayo naman. O, bakasyon tayo lahat. Yung walang bakasyonan, dito lang kayo. Pasensya kayo.
Wala kayong probinsya eh. Eh kami mayroon eh. Kayo, Brother Darwin, mayroon? Saan? Sa Tarlac? Sa Bicol? Bakasyon din kayo. Brother Joseph, di uwi sila sa Blayan. Kayo, bakasyon. Si Mary at si Joseph, kailangang magbakasyon. Ang purpose, para sa census. Magpatala. Lahat ng mamamayan na nasakupan ng Roma. Kasi under sila ng Roman Empire. Nandiyan pa kayo? So lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Roman Empire, kailangan ang census. Kailangang magpatala. Kasi baka lumipat na kayo ng lugar, kailangan kasi malaman kung anong presento kayo para sa pagbuto. Sa ayuda. Okay. No? Nung araw, sa panahon ng Roman Empire, may mga census. Ang mga tao ay tinatala kasi kung saan ng lugar sila nakatira. Kaya lahat ng mamamayan, kailangan magpatala para malaman kung saan ang address nila. Si Joseph at si Mary, doon sila ipinanganak sa Bethlehem, doon sila dapat magpalista. Diba? Kaya sila umuwi. Sa bakasyon sila. Sa dami ng bakasyon, kaya daming pasahero sa Batangas ngayon eh. Kaya yung mga dami din tao sa Lucena, lahat yun papunta ng Marindoque, papunta ng Romblon. At tingin ko pinakamarami, kung parami ng pasahero ngayon, pinakamaraming pasahero papuntang Romblon sa Batangas at sa Lucena. Alam niyo mga minamahal, pagdating ni Mary at ni Joseph sa Bethlehem, sa dami ng tao na nagbakasyon, anong sabi ng Bible? Wala nang lugar para sa kanila. Hay problema. Ang problema, humilab na yung tiyan ni Mary. Ibig sabihin, lalabas na yung bata. Naghanap sila ng bahay panuluyan. Ibig sabihin, yung mga hotel. Ang problema, fully book. Dami nga nagbakasyon eh. Di ba Pasko? Daming bakasyonista. Di ba masarap? Alam niyo masarap magbakasyon. Parang gusto ko rin magbakasyon eh. Totoo po, mga minamahal. Kaya yung mga nagbabakasyon ngayon, masaya sila. Sila sa probinsya, may dala silang tinapay na 3 balde. Alam niyo yun? Noong araw, na bawat pagdating ng barko, alam namin dahil ang bahay namin tabing dagat, kita namin yung barko dumadaan, darating na eh. Ay ang barko pa noon, kahoy. Transbar ang pangalan. Pagdating ng barko, papunta doon sa pier ng San Agustin. Maya-maya, dadaan na yung mga tricycle. Puno ng pasahero. Talaga naman. Pati labas ng tricycle, may tao nakatayo. Ang bubong ng tricycle, puno ng tinapay, nakabalde. Pasko eh. Ngayon, hindi na uso yun. Bihira ka na makakita sa pier na nagtitinda ng tinapay na sa balde. Pero nung araw, ibig sabihin, pag galing ka Manila, dapat may dala kang tinapay sa balde.
Ngayon, tinapa sa balde, pinapakain yon sa lamay. Ay, siyempre, pagka may dumating na kamag-anak, galing Manila, ay asa ka maya-maya. Dadalan ka ng tinapay, galing sa Manila. Wow, sarap, galing sa Manila eh. Yun pala, yung tinapay sa Manila, tinapay, parehas lang yun eh. Pero parang ibang lasa kasi galing sa Manila. Ay noon, pag galing kang Manila, tapos salita mo, Tagalog, ma'am. Talagang Manila boy ah. Kasi Tagalog eh. Para isang bola sa Manila, pag uwi, sabi sa Romblon, Tagalog na. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, masarap sa pakiramdam na uwi ka sa probinsya para magbakasyon. Makasama ang pamilya, kasama ang mga mahal sa buhay. Kaya si Joseph at si Maria, excited sila na uwi sa Bethlehem, sa Judea, para magpatala. Siyempre, bakasyon yun eh. Ang problema nga, naubusan sila ng lugar o bahay panuluyan. Ay problema ay humilap. No? Humilap na. Ibig sabihin, maanganak na si Maria. So si Joseph, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naghanap sila ng lugar, bahay panuluyan, pero wala. Kaya nga, nakita niya isang lugar sa sabsaban. Pwede na ito ah. Alam niyo yun? Hallelujah. Wala eh. Kaya yung sabsaban, kung saan nandun yung mga tupa, tirahan ng mga tupa, yun yung lugar na nakita ni Joseph para doon silang o doon manganak si Mary. Hallelujah. Diba? Kaya dumating ang panganganak. Hindi na sinabi sa Bible kung sino naghilot sa kanya. Baka hanapin nyo pa sa akin, Pastor, sino nagpaanak? Hindi na kailangan yun. No? Kung ngayon, kung hindi kayo masatisfy, pagdating natin sa langit, saka natin usisain kay Lord, sino ang nagpaanak sa iyo? Diba? Ay, kung yung mga professor nga sa Bible school, hindi niya alam eh. Ako pa. No? Ay, sasagot lang sa iyo. Ay, sa langit na lang natin itanong. Oh, di wala kang magawa. Sa langit natin itanong. Doon sa sabsaban, yun yung lugar na kung saan nakita ni Joseph at doon sila humiga, at ipinanganak ni Mary ang kanyang dinadala. Hallelujah. Sabi ng Bible, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? Kita po natin, yung karunungan nung tatlong wise nga eh. Kita mo natin yung wisdom na mayroon sila. At alam ko na yung karunungan na mayroon sila ay karunungan na kaloob ng Diyos. Amen? Bakit? Na-interpret nila eh. Kung anong ibig sabihin nung paglabas ng bituin o nung tala na yon. Nabasa nila ang kahulugan, kapanganakan ng hari ng mga Hudyo. Kaya sila ay pumunta sa Jerusalem.
At pagdating doon ay nagtanong-tanong sila. Saan? Hallelujah. Where is he who has been born King of the Jews? Hallelujah. For we have seen his star. Hallelujah. In the east, and have come to worship him. Nakita namin ang kanyang tala at kami ay naparito para sumamba sa kanya. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang layunin ng tatlong, sabi ng iba ay haring mago. Wala naman sa Bible yun eh. Wise men ang sinasabi sa Bible. Ang purpose nila, kung bakit sila nagsadya sa Jerusalem, para sumamba. Hallelujah. Para sambahin ang hari ng mga Hudyo na ipinanganak sa Jerusalem. Hallelujah. Sabi ng Bible, when Herod the king heard these things, he was troubled. And all Jerusalem with him. Bakit? Bakit nagulumihanan si Herodes? Kasi, hari siya eh. Ay narinig niya, ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Problema niya ngayon. Nakaupo siya ng hari, mayroong ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kasi sabi ng Bible, he was troubled. Maging ang mga tao na kanyang nasasakupan. Nagkaroon ng kaguluhan. Kasi siya yun na nakaupong hari. Ang problema, dumating ang tatlong wise men na sinasabi nila, ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang tala doon sa silangan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sabi ng Bible, and when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was be born. So they said to him, in Bethlehem of Judea. For those it is written in the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among of the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Hallelujah. Ang Judah daw ay hindi nahuhuli. Yan po'y prophecy sa Bible, sa lumang tipan. Ayon kay Matthew. Hallelujah. Sapagkat mula sa kanya ay ipapanganak ang isang hari. Ang isang dakilang pastol ng kanyang bayang Israel. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga tinagurian ng ating pong Panginoon, He is the King of the Lion of Judah, in the tribe of Judah. Hindi siya yung roaring lion. Satanas yun eh. Sa Book of Jude. Glory, glory to God. Sabi ng Bible din, Herod
when he had secretly called the wise men and determined from them what time the star appeared. Tinanong ni Herodes, kailan nyo nakita ang bituin? Anong oras? Hallelujah. Sabi dito, and he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young Christ. And when you have found him, bring back word to me, and I may come and worship him also. Hallelujah. Pag nakita nyo na, sabi niya, doon sa 3, balikan nyo ako at sabihin nyo kung saan. At ako ay paroroon din para sumamba sa kanya. Hallelujah. Pero sa kaloob-looban ng puso ni Herodes, hindi totoo yun. Bakit? Ayaw niya na magkaroon siya ng kaagaw sa pagiging hari. Ang nasa isip niya iba. Hallelujah. Hindi para gawin, hindi para sumamba at bigyan ng honor at respeto ang kapanganakan ni Jesus, ni Kristo. Kapatid, mga minamahal, hindi po yun. Kaya nga, ano po sabi ng Bible? Sabi dito, when they heard the king, they depart, and behold the star which they had seen in the east went before him till it come and stood over where the young child was. Where the young child was, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Hallelujah. So hinanap nila at nakikita nila yung bituin at pinangunahan sila nito hanggang doon sa lugar na kung saan naroon ang bata na ipinanganak. Hallelujah. Ano po? At ang sabi ng Biblia, they rejoice exceedingly, with exceedingly great joy. Alam niyo, yung galak hindi maipaliwanag ng 3 kung gaano kasaya ang kanilang naramdaman nang makita nila ang bata doon sa sabsaban na ipinanganak. Hallelujah. Diba? Kaya nga, ang Pasko ay panahon ng kasiyahan. Ang mga tao ay masaya. Amen po ba? Masaya ba kayo pag Pasko? Ay, hindi pastor masyado eh. Bakit? Walang pera eh. Bakit? Ang Pasko ba ay dapat lang maging masaya kung marami kang pera? Bakit nakasalalay sa pera ang kasayahan natin? Mali. Diba? Kailangan bumalik tayo doon sa totoong espiritu ng ating selebrasyon ng Kapaskuhan ay hindi po yan sa kung ano ang mayroon ka. Amen. Sapagkat ang Pasko, mga minamahal, ay wala iba kundi si Kristo, hindi sa kung ano ang mayroon tayo. Diba? Hallelujah. Kami nga magpapasko, hindi ko pa nakita yung mga fruit cocktail kung anong itsura eh. Parang nakalimutan na natin, ano?
Hindi ko na nga alam pintuan ng pure gold kung saan eh. Oo nga, magpapasko na sundaraw, wala pa akong nakitang fruit cocktail sa bahay. Ay namigay nga si Tom eh. Hindi kami nakakuha eh. Kaya wala kami. Alam niyo yun? Kaya nga minsan, yung saya natin, yung joy nating nararamdaman, minsan, napupunta doon sa mga material na mga bagay, no? O pinansyal. Pag wala kang pera, parang hindi masayang Pasko. No? Masayang Pasko kung bago ang iyong damit. No? Kung bago ang sapatos mo. Lalo kung cellphone ang bago. Parang lalong masaya. Hindi kung wala palang bagong cellphone, hindi masaya ang Pasko? Hindi po. No? The three wise men na pumunta doon sa Bethlehem sa Judea. Bakit masaya sila? Wala naman silang bago eh. Wala naman silang maraming pera. Nadala. Bakit masaya sila? Kasi nasumpungan nila si Kristo. Amen? Ikaw at ako ay may Kristo. Diba? Natagpuan natin si Kristo. Nakilala natin siya. Tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Dapat masaya ang buhay natin. Amen? Hallelujah. Kasi kahit marami kang pera, kung si Kristo'y wala sa buhay nyo, kulang ang Pasko nyo. Bakit? Si Kristo ang sentro ng selebrasyon natin. Bakit may Pasko? Diba? Pagdating ng tatlo doon, kita nila yung lugar. Diba? Sapsaban. Hallelujah. At nakita nila yung bata. Nadama nila yung kagalakan na ni minsan hindi nila naramdaman. Diba? Anong galak ang naramdaman ng tatlo nung makita nila? Biro mo, nag-travel sila galing sa silangan para lang makita kung saan nandoon ipinanganak ang Misaya. Hallelujah. Kaya nung masumpungan nila, daig nilang nakasumpong ng mamahaling treasure. Diba? Kayamanan. Higit pa sa kayamanan ang nakita nila. Bakit? Ang nakita nila ay anak ng Diyos galing sa langit. Ikaw na. Diba? Ay kung tayo nga, loobin ng Diyos, makita tayo ng mga bulalakaw na bumagsak sa lupa. Gaano kamahal yan? Galing sa kalawakan. Di ba, mahal ang presyo niyan. Paano natin makilala kung yan ba'y bulalakaw na yan? Bumagsak galing sa kalawakan. Ay lalo pa yon. Ang anak ng Diyos galing sa langit na nakita nila. Oh, anong galak ang kanilang naramdaman. Sabi ng Bible, they rejoice with exceedingly great joy. Hallelujah. Praise the Lord. And when they had come into the house, they saw the young Christ with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Sumamba sila,
Nagpatira pa sa lupa at sinamba nila ang bata. Pagkatapos, inihandog nila ang kanilang regalo sa bata. Kaya nga, ang bata niregaluhan. Diba? Nandyan pa kayo? Ang Pasko daw para lang sa mga bata. Hindi lang naman sa bata. Kami din naman na matanda. Di po, ang Pasko'y para sa lahat. Amen? No? Ang pagbibigyan ng regalo, tradisyon na lang yan. Nandyan pa kayo? Pwede namang walang regalo eh. No? At pagbibigyan ng regalo, yan ay mga kinagisnan na lamang natin. No? Sa mga naunang tao. Pero, alam niyo mga minamahal, yung regalo na kaloob ng tatlong, may mensahe yun eh. Patungkol sa Panginoon. Patungkol kay Kristo. Kung ano ang buhay niya at katapusan ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Diba? Gold, insenso, at mira. Siyempre, no? Si Kristo regalo ng Diyos, ng Ama sa atin. Pero, alam niyo mga minamahal, kaya nga mayroong mira doon. Yan ay pang-preserve. Ibig sabihin, nakatakda na ang atin pong Panginoon ay mamatay. Kaya nga may mira, pang-preserve yun sa patay. Amen? Hallelujah. At yun ang purpose ng Diyos. Paghahandog ng kanyang bugtong na anak. At yung handog ni Kristo ay maging mabangong samyo sa kanyang amang nasa langit. Diba? Yung insenso. Pag kayo ay sinunog, ay at yung usok na inalanghap ng Diyos. Na? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sana, balikan natin kung ano talaga yung tunay na espiritu ng Kapaskuhan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Na ang Pasko ay pag-alala natin na naparito si Kristo para iligtas tayo. Para ihandog ang kanyang buhay. Para tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, walang rason na ang Pasko natin ay maging malungkot. Hallelujah. Sapagkat ipinanganak na mahigit 2,000 taon ang nakalipas ang ating tagapagligtas. Amen? Hallelujah. Kaya nga, pasalamatan natin ang Diyos. Kahit na payak ang ating pamumuhay, wala man tayo maraming pera, buo ang ating pamilya, kasama natin si Kristo, masaya ang ating Pasko. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Atin pong awitin ang isang awit. Jesus is the center.
Hallelujah. Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. From Beginning to the end, it will always be, it's always always been you, Jesus. Jesus. Jesus is the center of my life. hallelujah. Jesus is the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Nothing else matters. and nothing else This world will will do. Jesus, you're the center. and everything revolves around you, Jesus. You, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. For the last time, From my hallelujah. heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. The center of you. Glory, glory to God. Yes, Lord. Ngayon pong umaga, Panginoon, Ikaw ang sentro ng aming buhay. Ikaw ang sentro, Panginoon, ng aming selebrasyon. Bakit may Pasko? Lord, salamat dakilang Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, sa pamagitan na iyong mga salita. Sa lahat ng aming mga ginagawa, lalo na sa panahon ng Pasko, na ikaw, Diyos, ang unang napaparangalan. Hallelujah. Lord, salamat sapagkat ang salita mo ay totoo. Na bagamat, Panginoon, ang Christmas, ito ay selebrasyon ng mga pagano, paniniwala. Hallelujah. Ng ibang mga tao, dakilang Diyos na mali. Subalit, hindi maikakaila, Panginoon, na minsan sa mundong ito ay naparito ka at isinilang sa isang payat na lugar. Hallelujah. Isang kahabag-habag na lugar na hindi dapat at nararapat sa inyo. Sapagkat ikaw ay Diyos, anak ng Diyos galing sa langit. Subalit mas pinili mo
ang pinakamababang lugar. Hallelujah. Upang mahayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Lord, salamat. Nawa dakilang Diyos maging lubos at ganap ang aming kasiyahan sapagkat ikaw ang Diyos na kasama namin. Hallelujah. Ikaw ang totoong Diyos. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang aming Misaya, tagapagligtas. Hallelujah. Ng lahat ng tao. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, walang rason na kami malungkot sapagkat ikaw ang Diyos na aming nakilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilya. Hallelujah. Bless mo ang kanilang mga buhay, bawat sambahayan. Mga tatay, nanay, kasama ng kanilang mga anak. I-celebrate namin, Panginoon, ang Pasko na may pagpapasalamat ng buo sa aming mga puso sapagkat kasama ka namin habang kami ay nabubuhay. Kailanman, pangako mo na hindi mo kami iiwan. Hallelujah. Hanggang sa katapusan. Kaya nga po, Panginoon, samahan mo po kami, pagpalain mo ang bawat isa, nawi sa kanilang mga tahanan. Sa iyong kapurihan at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Praise the Lord. Merry Christmas po. God bless.